Libra, kumusta po kayo guys? Okay, so Libra, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading, and kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys, and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. So ang reading natin Libra ay ano ba ang gabay kapalaran mo ngayong taong 2024? Okay, sa kabuuang taon ng 2024. So, tingnan natin sa first quarter. Kaganapan sa iyo ngayong first quarter, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Kaganapan po sa kanya ngayong first quarter ng taong 2024. Okay. So, guys, meron tayong 8 of Cups. Okay. Second quarter spirit guide. Meron tayong Knight of Wands. Okay, isin lang natin guys. Third quarter. Meron tayong Awakening. The Hangman. Fourth quarter spirit guide. Kaganapan po ngayong fourth quarter ng taong 2024. Okay, so meron tayong 4 of Swords. Okay, so kunin lang natin yung ibang card. First quarter spirit guide. Meron tayong message of guidance. Second quarter. Meron tayong Burden of Tears. Third quarter. Okay, so meron tayong Education. Fourth quarter, Spirit Guide. Meron tayong Repression. Ayan. Message of Love. So guys, sa first quarter mo, ang pinapakita sa akin dito, message of guidance. So, mag-ingat ka, Libra, sa mga pangako. Oo, wag ka basta-basta maniniwala sa sinasabi ng ibang tao, lalo na kung sinasabi na ibibigay sa'yo to, ito yung ibibigay niya sa'yo, stability, ganito, ganyan. Or pwedeng may mga taong nangangako sa'yo ng trabaho, sinasabi na nagiging stable ka rito, mas magiging magaan ang buhay mo rito. Kasi maaaring mauwi yan guys sa disappointment. 8 of Cups, oh. Nandun yung loyalty mo. Okay, nandun yung loyalty mo. Ayaw mong umalis kahit nakikita mo parang gumuguho na o parang wala nang nangyayari, hindi na nag-i-improve. Pero kasi yung sarili, ikaw mismo sinasabi mo sa sarili mo na parang hindi na to worth it eh. Okay, kahit yung loyalty mo nandoon pa. Maaaring nag-i-stay ka lang dun sa bagay na yon kasi meron ka pang pinangahawakan. Okay, so yun nga. Libra, no? Parang kailangan mo na ditong mag-move on. Kailangan mo nang tanggapin sa sarili mo kung ano yung binibigay sa'yo na calling. Hindi ka na para dito. Kumbaga mararamdaman mo, diyan sa lugar na yan or sa piling ng taong to guys, parang mas pabigat ng pabigat yung problema mo. Okay, kahit sabihin na natin, ibinibigay niya yung stability, nag-e-effort siya rito. Pero yung stress level mo, parang hindi na kaya ng stress mo to guys. Okay? So sa nakikita ko sa'yo, maaaring mas pipiliin mo yung pagbabago sa buhay mo. Okay? So Libra, yan ang nakikita ko sa first quarter ng taong 2024. Tingnan natin. Okay, the Empress, Abundance. Mag-explore ka daw ngayong first quarter. And King of Wands. Nakikita ko rito guys, wala ka pa rin ginagawang action. Kasi nga, maaaring may nabe-benefits ka rin dito sa bagay na to, sa taong to. May nabe-benefits ka, Libra. Pero yung, hindi ka na magiging kampante rito. Okay, so kailan ka alis dito sa lugar na to? Libra, kailan ka alis dito? Pag natauhan ka na? Kasi pinapakita sa akin dito guys,
Hindi na siya guys worth it kung mag-i-stay ka pa. Tuloy-tuloy yung pasok ng swerte sa'yo eh. Hindi mo lang to na mamalayan kasi mas nakikita mo yung, mas tinitignan mo yung malaking bagay. Maraming opportunity ang paparating sa'yo sa first quarter pa lang ng taong 2024. Okay? Pero kung makita mo wala kang ginagawa, maraming blessing ang dumarating sa'yo or mga opportunity, pero hindi mo siya tinatanggap sa sarili mo. Wala kang ginagawa kasi nakaupo ka lang kahit gusto mo yung bagay na yon. Okay? So, kulang ka sa action. Nakikita ko dito pwede magbago yung isip mo. Kasi mukhang pabago-bago yung isip mo. Kahit may mga taong nagtumutulong na sa'yo na sinasabi na umalis ka na dyan, hindi na masaya dyan, hindi na worth it dyan. Okay, marami na nagsasabi sa'yo pero mas pinipili mo pa rin pakinggan yung sarili mo. So, medyo matigas yung ulo. Libra, no? Medyo matigas yung ulo mo. Sa first quarter. Okay, sa second quarter mo naman dito guys, more on action ka naman dito, no? Confident ka naman sa mga gusto mong gawin, mga plano mo, mga desisyon na ginagawa mo sa buhay mo. Nakikita ko dito na maaaring sa second quarter, mas makakapag-isip ka ng maayos dito. Kumbaga, walang stress. Kung merong mang stress, hindi mo masyadong iisipin. Nandun ka na sa point na gagawa ka ng action, gagawa ka ng plano para sa sarili mo dahil mas nakita mo na wala nang ang patutunguhan. Burden of tears. Hindi lang ikaw nabo-burn out. Nasasayang din yung pag-iyak mo dito. Kung saan ka nag-i-stay, pwedeng sa love life mo to eh. Nananatili ka sa isang relationship na hindi na guys worth it eh. Hindi nag-work. Okay? So, sa nakikita ko sa'yo, mas pakikinggan mo yung instinct mo. Mas pakikinggan mo yung sarili mo dito. So, magpo-focus ka sa stability and sa goal mo rito. Okay? Mas magiging passionate ka sa mga bagay na kung saan ka mas hinihila. Okay? Meron kang ipupurso dito na isang bagay. So, I think, ito yung matagal mo nang gustong gawin na hindi mo nagagawa noon kasi nga maraming nagtitigil sa'yo. Tignan natin. Sa second quarter. Meron tayong Empress. So, ito guys ay abundance. Meron tayong Four of Pentacles. Diba? Mas ibabalyo mo yung pera mo. Nandito ka sa point na para mas, yung mga taong hindi mo pinaniwalaan dati, magkakaroon dito guys ng partnership. So, I think hihingi ka ng tulong sa kanila or sila mismo yung tutulong sa'yo para maging tama yung desisyon mo sa buhay. Kasi nakikita ko kung dati parang waldas ka, wala kang pakialam kung saan mapupunta yung pera mo. Ngayong second quarter, mas ibabalyo mo yung pera mo, mas ikikip mo siya, no? The Empress eh. Okay? Kasi parang nakikita ko rito guys, may sapat na. Okay? May, parang nakikita mo na sobra-sobra naman na yung kinikita mo. So, pwede yung new opportunity nga rin to guys eh. Empress, so travel nga rin to. Siguro yung new opportunity na paparating sa'yo ay travel abroad. Okay? Pwedeng ikaw ay magbabiyahe sa malayo. Four of Pentacles. More on, ano to guys eh, more on ipon yung nakikita ko. So, sa second quarter mo, puro pag-iipon yung gagawin mo. Okay? Magbabago na naman yung isip mo. Libra, so siguro kailangan focus ka sa goal mo kasi mukhang pag ganun-ganun yung decision mo. And sobrang practical ng energy mo, Libra. Sobrang magiging practical ka daw ngayong second quarter. Okay? And sa nakikita ko rito guys, merong kondisyon na gagawin kasama yung isang tao na to na maaring nakaalitan mo, hindi mo nakasundo, pero siya rin pala yung masasandalan mo rito. Siya rin pala yung tutulong sa'yo. Okay, so tingnan natin guys. Sa third quarter mo, awakening and education. Siguro iba sa inyo magpaplano kayong mag-aral ulit or magpaplano ka mag-masteral. Okay, so yung iba sa inyo magba-bar exam. Sa nakikita ko rito. Pansamantala ka daw muna magpapahinga kasi siguro iba sa inyo nasa review center. Kasi puro pag-aaral guys yung nakakita ko. Ito na nga education. Mukhang nagkaroon ka ng awakening dito Libra na parang meron ka palang dapat i-pursue or dapat kailangan mo palang pag-aralan pa tong bagay na to na hindi ka dapat nandoon lang. Mag-explore ka guys. Ganun yung pinapakita sa akin sa third quarter mo. So more on explore naman to guys, no? Puro pag-explore. And parang finally, magiging masaya ka sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Okay? Magiging masaya ka kasi
parang dati wala kang kakayahan na gawin to. Hindi mo pa kayang gawin yung bagay na yan. Or wala ka pang kayang simulan dati. Ngayon, marami ka ng time or pwedeng meron ka ng sapat na ipon, pera para simulan yung mga bagay na gusto mong gawin. Especially sa pag-improve mo sa sarili mo. Okay, so tignan natin. Sa third quarter. So, meron tayong 8 of Swords. Meron tayong Emperor. May tuturuan ka daw ng leksyon ngayong third quarter. O, diba? Meron kang tuturuan ng leksyon dito, guys. Kasi parang nakikita mo na parang kinukulong ka na lang. Parang stuck ka na dyan sa bagay na yan. Maaaring magkakaroon ka ng, dito, guys, desisyon na parang, hanggang dito na lang ba ako? Kasi parang mapuprostrate ka dun sa work mo. Mapuprostrate ka sa ginagawa mo. So, sa nakikita ko ngayong third quarter, aalisan mo tong pagka-stuck mo and magiging emperor ka. The Hierophant. Kumbaga magkakaroon ka ng words of wisdom. Hindi mo nahayaan yung sarili mo na ma-stuck ng ganito katagal sa sitwasyon mo. So, kung ito man guys ay patungkol sa relationship sa pinapakita sa akin, magkakaroon ng settlement sa pagitan niyo ng person mo. Okay? May pag-uusap na para bang tama na, parehas sa tayong stuck, kailangan natin isettle to. So, sa nakikita ko guys, pag-uusapan nyo naman to. Yun nga lang kasi wala pong nagpapakumbaba rito. Parehas kayo guys, pride yung pinaiiral. Gusto nyo naman yung isa't isa pero walang gustong magpakumbaba nga. Okay, tignan natin guys sa fourth quarter mo. So sa fourth quarter repression and 4 of Swords. More on meditation to guys. Kumbaga, pinapakiramdaman mo dito yung mga tao sa paligid mo. Pinapakiramdaman mo rin yung sarili mo. Ito guys ay puro awakening yung mangyayari sa'yo. Mas pipiliin mong maging kalmado. Okay? Sa fourth quarter ng taong 2024 mo, kung makikita mo hindi mo na masyadong gagwardyahan yung sarili mo kasi tinanggal mo na yung kalasag mo dito. Hindi ka na ganun ka-guarded. Parang ready ka na i-absorb yung realidad sa'yo. Dati kasi pinagtatakpan mo pa or pwedeng hindi mo pa tinatanggap sa sarili mo na ito na yung reality mo. Ito na yung totoong nangyayari. Ito na yung totoong estado ng buhay mo. Sa ngayon guys, nakikita ko dito, nagkakaroon ka dito ng awakening. Okay? And ready ka nang tumanggap. Kumbaga para bang immune ka na. Okay? Immune ka na sa mga naririnig mo, sa mga sabi-sabi tungkol sa'yo. Yun, wala naman sila guys magagawa kasi puro sabi-sabi lang naman yan, chismis lang naman yan. Ikaw sobrang napakagaan ng energy mo sa fourth quarter pa lang guys. Okay? So, tingnan natin guys, sa fourth quarter, ano ba ang kaganapan sa'yo? So, meron tayong Queen of Cups. Meron tayong 6 of Swords. Meron tayong Ace of Swords. Okay. So guys, sa pinapakita sa akin ng energy mo rito, ngayong fourth quarter, kung makikita mo, Queen of Cups, hawak mo yung cups. Ito kasi guys, parang nagpapahinga. And yung tubig sa baba mo, parang masyadong aggressive. So, maaring yung mga nasa paligid mo yung aggressive dito habang ikaw kinakalma mo yung sarili mo. Okay? Meron kang mga desisyon na ginagawa dito. Parang gusto mong mag-relocate or gusto mong pumunta sa ibang lugar. Gusto mong mag-release ng mga negative. Kasi nga, unti-unti mo nakikita dito yung halaga mo. Okay? Meron kang babalansihin dito. Meron kang inaantay na pagbabago. Pero wala nga guys, nababago. Okay? So, tingnan natin guys ang inyong advice. So, yan nga, walang nababago kaya mas pipiliin mo na lang i-release yan guys. Okay? Kung sino man yung mga taong nag-chismis sa'yo. I think babalik ka ang mundo sa inyo guys. Parang pressure ka pa rin eh. Ngayong fourth quarter. Yung pressure na to guys, hindi mo naman pinipressure yung sarili mo. Ibang tao yung nag-pressure sa'yo. So, tignan natin. Advice sa'yo. Meron tayong you are unique. Mukhang iniidolo ka ng mga tao sa paligid mo kasi may something nakakaiba talaga sa'yo. And do not be frustrated. Diba, Libra? Masyado kang mapufrustrate. Oo, mapufrustrate ka sa mga galaw mo, sa mga decision mo sa buhay. Deal with the unexpected.
'Di ba? Maraming opportunity ang maaaring paparating sa iyo sa taong 2024. Kailangan mo lang tanggapin sa sarili mo na hindi ka na para dito. May bagong cycle na napaparating sa inyo. Okay? So Libra, ito lang naman po yung reading. Kung nagustuhan mo, mag-iwan ka ng like and comment. Mag-subscribe na rin po kayo guys sa ating YouTube channel. Bye-bye guys. God bless and love you all. Thank you.